Hindi na ho associate pastor, ha? When you address him as pastor. And again, I say, in any eventuality, God forbid that I will no longer be here, you now have a pastor. And may you always pray for him, uphold him, respect him. And in the coming days, let's pray for more pastors in the church. By the way, I have no qualms. Wala po akong issues with women taking leadership in the church. However, as the Lord will lead us, patuloy po tayong manalangin at manalangin. Amen. Tayo po ngayon idadako na po sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. At nakita niyo na po ngayon, ito po ang ating tema sa taong 2025. Pakibasa. Mahirap basahin, ano? Kasi Griego yan. Pero maganda sa Griego, almost similar na sa Latin alphabet. Basa, oikos. Yan ang ating pong tema sa taong 2025, oikos. At ang tema po niyan ay each one, bring one. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Let's give the Lord the best lap of praise. Gusto din po nating i-welcome yung ating mga first-timers. Actually naman first-timer si Aaron no? Balik simbahan lang yan si Aaron. Welcome natin si Sister Marisa Casino. Sister Marisa, welcome. Palakpakan natin ang Panginoon. Welcome, bunso, Sino si Marisa? Marisa, ha? Yun, siya na nga pala yun. Si AJ. Saan si AJ? AJ Sanchez. Sino yun? Sino? Sa kids. Si Princess nandun. Sa kids din. Tapos si ate, welcome. Anak ni tatay Reynaldo. Anong pangalan ni ate? Anong pangalan niyo, kapatid? Si ate Cristina. Welcome. Palakpakan natin ang Lord sa buhay nila, no? Welcome po. And mamaya sa prayer time natin, pag-pray din natin si Althea, no? Oikos, no? Anong nakita niyo dyan sa illustration natin? Dalawang bagay ho yan. Yung isa yung sa ibandang itaas, naghahasik. And that actually stands for our evangelistic effort, no? Simula po ngayong araw na to, idalangin ho natin, tayo ho ay gamitin ng Panginoon sa paghahasik ng binhi na mabuting kaligtasan. At nakita niyo yun sa ilalim, ano ginagawa? Nag-aakay, no? Huwag niyo naman sabihin kailangan ko magsuot ng longs ng gano'n para makasama doon. Ang kasamaan po dyan is yung discipleship, no? So our theme for 2025 is oikos, each one bring one. So ngayong umaga pong ito, ang ating pong maririnig ay isang teaching message, no? Hindi po ito yung typical na sa yung exegetical, kundi this is a teaching message. And the title of this morning's teaching, I had it entitled, Understanding the Oikos Approach to Evangelism. Sabihin niyo, oikos. Yan. Alam niyo, hindi ho yan, Ang totoo ho, ang salitang oikos ho ay hindi ho masyadong mabigat na theological term. Oikos is a daily word. Nung panahon nila, ang salitang oikos ay wala namang kung significance theologically. Ang ibig sabihin ng oikos, bahay. Sino nag-home economics dito nung nag-aaral? Yung home economics ay galing sa salitang oikos. At ang ibig sabihin, di ba ho ng home economics ay home management? Paano ninyo aayusin ang inyong bahay? Dahil ang oikos, ang ibig lang sabihin nun, bahay. Wala hong significant theological term yan. Sabihin nyo, oikos. May oikos ka ba? Ano sagot? Oo naman. Di naman kayo nakatira sa ilalim ng tulay, di ba? Kaya ang lahat ay may oikos. Kaya tingnan ho natin kung ano ibig sabihin ng oikos approach to evangelism. The New Testament reality of relationship evangelism. Sa At alam niyo ho ba kung saan matatagpuan ang pinakamaraming Kristiyano? Magugulat ho kayo. Ang pinakamaraming Kristiyano ay matatagpuan sa Africa. Hindi ho dito sa Asia. Sa Asia po,
dito sa Asia, matatagpuan ang pinakakakaunting Kristiyano. We're only 9% of the total population of Asia. So ang konti-konti na mga Kristiyano dito sa Asia. Pero dito sa Pilipinas, dito daw ang pinakamaraming Kristiyano. Kaya nakita niyo po dyan nakalagay oikos. Ang ibig sabihin na ng oikos ay bahay, house. So if you have a house, you have a oikos. Ano pong sabi ng pag-aaral na to? In the New Testament, the reality of relationship evangelism. Most people come to Christ because of relationships. Hindi ho sa pamamagitan ng events. People were actually brought to Christ because they had relationships. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, relationship. May karelasyon ho ba kayo? Ayoko naman. Yung legal ha, wag yung illegal. And let's try to look at the reality of this. In a recent study daw po, in the US, approximately 80% of churches in the United States have neither plateaued or declined. So sa Amerika po ngayon, 80% na ng mga simbahan po ay wala nang nagsisimba. Ewan ko kung nanonood si Mark ngayon mula sa Montana. Ang huling pag-uusap namin, sabi niya, ang ganda-ganda ng church nila pero tatatlot gaputol ang uma-attend sa church nila. Dumami sila ngayon dahil umattend pa sila. Kasi wala nang halos nagsisimba, wala nang churches sa kanila sa Amerika. Tapos doon sa Montana, sabi niya sa akin, nakwento sa akin Mirasol, kada kanto may church. Pero kada kanto, wala namang sumisimba. At alam niyo, sa Great Britain ngayon ho, yung mga traditional churches at historical churches ho doon, hindi na ho sinisimbahan ng mga tao. Ginagawa na hong pub. Alam mo yung pub? Bar. Ginagawa na hong inuman ng alak, ginagawa na hong karaoke bar. Many of the historical churches in London and in Great Britain are already transformed into restaurants, bars, and everything. Why? So many people are no longer believers in Christ, particularly in the West. Ngayon, tuloy po natin dito. Though this fact is disheartening, there is a New Testament phenomenon that can educate and engage us in a strategy of effective evangelism, and that is through human relationships. Wala akong hindi nagkakaroon ng relasyon. Lahat po tayo ay may relasyon. At ang sabi po dito, every one of us, regardless of age, culture, ethnicity, and economic status, live in a world where we participate in relationships. Lahat po tayo ay may relasyon. And more than 75% of individuals who come to know Christ, they have experienced salvation as a result of direct relationship. Amen po ba? Alam niyo po ba kung paano ako na-born again? Natanong niyo po ba paano ako nakakilala sa Panginoon? Nakakilala po ako sa Panginoon sapagkat meron pong Bible teacher kami noon dati sa amin pong church noon na pinagtiyagaan po ako na mabahagi na ng salita ng Diyos. Hindi ho ako tinigilan hanggang sa ako ho ay maka-attend ng isang youth camp. At nung youth camp po na yon sa murang-murang edad na 14, doon na po ako nakakilala sa Panginoon at simula po noon ay hindi na po ako nabitiw sa pananampalataya. Pero utang ko una sa Diyos at pangalawa kay Brother Danny Kaadlawon kung bakit ako nakakilala sa Panginoon. At si Kuya Danny ho, wala na ho siya dito sa mundo ngayon. Nasa kabilang buhay na ho siya. Pero alam ko po na kung makikita niya po ang naging bunga ng kanyang pagpapagal noon, palagi ko matutuwa siya sapagkat yung kabataan na tsinagan niyang bahagi na ng salita ng Diyos ay isa ng pastor at ginagamit ng Panginoon, it's all because of direct relationship. Can I hear an amen? At alam ko pong sasabihin nyo na sa inyong mga sarili-sarili, hindi pwedeng na-born again si Kuya Ray nang biglang na-born again na lang yan. May nag-share ng Word of God dyan. May nag-share ng Word kay Kuya Larry. May nag-share ng Word kay Tito Eric. May nag-share ng Word sa lahat sa atin, whether we like it or not. Because we had relationships. Are you with me? And that's why oikos is the very natural way of doing evangelism. Tingnan po ninyo kung paano ho napapadala ang mga tao sa Panginoon. Base po ito sa isang survey. Kapag daw ini-invite ng pastor o ini-invite ng church staff, 3% lang ang nakakakilala sa Panginoon. Sa pamamagitan ng visitation, 1% lang.
Yung small group, kaya Sister Berlin, yung nagtatanong kung born again ba tong church na to, ba't wala kayong cell group? Tingnan nyo yung small group activity. 4 to 6% lang ang naboborn again. At hindi yung cell group ang daan sa kaligtasan. Sabi po dito, church program. Pag nag-church program tayo, ang maboborn again lang dyan, mga 2 to 4%. Tumulong ka. Yung tumulong ka sa kapwa mo, benevolent efforts and special needs, 1 to 3%. Yung mga yung uninvited visits, 2 to 4%. Special services and big events, tulad po mamayang gabi, huling gabi po natin ang luksang parangal para kay Nana Percy. May mga born again doon, mga 1% lang. Pero ano ang pinakamalaking porsyento na may naboborn again talaga na tiyak? Basa mga kapatid, friends, relatives, and associates. Ilang porsyento? 75 to 90%. Can I hear an amen? O hindi ba dito yung iba kaya na born again, hinila ng nanay sa church? Totoo hindi. Lara, ayun, katulad ng mga apo nila Tito Eric. May magagawa pa ba yan? Hatak-hatak na eh. Yung mga kakilala ninyo, isinasama nyo dito. At marami sa kanila ay nakakilala sa pamamagitan ng mga kaibigan, kakilala at mga kamag-anak. Tingnan nyo kay katabi nyo. Mabuting kamag-anak ka ba? Kasi baka mamaya kaya hindi kayo makapag-akay ng kaluluwa, masama pala kayong kamag-anak. Natitisod sa inyo. Si Kuya Boy na naman nangiti. Naka-jacket kanina. Naka-jacket pa rin ba ngayon? So tingnan po natin. Now, we see now that a big percentage of people who get to know Christ is through friends, relatives, and associates. Therefore, who is going to be used by the Lord? Sino ngayon ang gagamitin? Kakasangkapanin ng Panginoon. Walang iba kundi kayo at ako. Can I hear an amen? Praise the Lord. Ngayon, tuloy po natin dito. There is a Greek word that is found many times in the New Testament that can provide tremendous insight and revelation to our evangelism productivity. At magugulat nga po kayo, that word is oikos. Oikos defines an individual's primary base of relationship and relational sphere of influence. Hindi ho masyadong komplikado ang salitang oikos. Lahat ng katsokaran nyo, lahat ng kamag-anak ninyo, lahat ng kahalubilo nyo, ka-oikos ninyo. Mahirap ba? Parang may kausap ba ako? Nakulta na ba ng lamig yung mga utak nyo? Parang nag-freeze? O nag-brain freeze ba? Kaya si Kuya Eric, sa kanilang potato stand, may ka-oikos yan. Hindi pwedeng wala. Tama ba? May ka-oikos ho kayo sa lahat ng inyong mga kahalubilo. At ang sabi po dito, your family, your neighbors, your friends, and your co-laborers. Let's consider some of the biblical passages that contain or reference this New Testament phenomenon. Ang babasahin lang po na natin ngayon ay mga instances. Bigyan ko na ako kayo ng very clear example kahapon. Kahapon ho, hindi ko talaga sukat akalain na may sarili palang lengguwahe mga taga-Ateneo, mga Atenista ba? Di nagkukwentuhan sila. Sabi ko lang, gusto ko lang sabihin, hindi ko alam kung paano ako magre-relate sa kanila. You're crazy. You're funny. Mga ganon. Yung mga terms nila, hindi naman ako makarelate. Pero nung pinag-uusapan na nila, halimbawa, pinag-uusapan yung tungkol sa, pastor po pala kayo. Pagkakausap nila ako Tagalog. Huwag kayo English sa akin. Dahil hindi naman ako makipag-Englishan sa kanila talaga. Sabi, pastor po pala kayo. Oo. Paano kayo naging pastor? Di kuwinento ko lang ganon. Tapos yung isa, practicing Buddhist. Sabi niya ganon, Buddhist po ako Tinalikuran ko na po yung pananampalataya ganito. Kasi marami po ako naintindihan sa Buddhism na hindi po tinuturo sa Christianity. Alam ko naman yung turo ng Buddhismo. Di kinausap po sa kanya. Alam mo, sabi sa akin ganon, parang gusto kong umattend sa church ninyo. Okay yan. Sabi niya, iba ko kayong klaseng pastor. Bakit o ganyan kayo mag-isip? Alam mo ba na kapag kumausap ako ng kapwa ko, pastor, demonyo ako sa kanila. Kasi yung isip ko, hindi katulad ng isip nila. Pero tayo nagkaintindihan. Sabi nga, gusto ko yung church nyo, maka-attend ho kayo. Sige, ma-attend kayo. Bakit ho? Alam nyo, hindi nyo kinakailangan ng hard sell ng gospel. I-share nyo lang yung nalalaman ninyo, i-share nyo lang yung pagiging genuine ninyo, and people will get to feel the authenticity of how Jesus is at work in your life.
Lalagay-lagay pa kayo sa mga sakyan ninyong Jesus is Lord. Pagkatapos walang yan naman kayo sa traffic. Sino naman maniniwala sa inyo nun? Lalagay-lagay. Kaya hindi ako nagpapagawa ng sticker ng Christ Jesus our Lord and Savior, tapos ipadidikit sa mga bahay ninyo. Hindi ko pagagawa yon. Baka mamaya kasi mapahiya ang Panginoon sa pinaggagawa nyo. Mabuti na hong general na wala kayong identity. Okay na yon. Pero kung totoo kayong Kristiyano, hindi ho yan mapasisinungalingan. Dahil ang tunay na Kristiyano, binabago ang buhay. Can I hear an amen? Ang ganda, alam nyo, iba yung itsura nyo pag walang aircon. Iba rin yung itsura nyo pag may aircon. Ang gandang tingnan eh. Ang hinihintay ko na lang, antayin natin. Baka mamaya pag medyo malalim-lalim na yung turo, merong humahagok na dyan. Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of let's give Him all the glory. Siguro sabi ni Pastor Alan, ito si Pastor Ronald wais eh. Kung kailan aalis, saka ako ginawang full-time pastor. Para yung bigat ng trabaho niya, sa akin maipasa. Well, good luck! God bless you! Dahil sa lahat ng panahon, dapat maging handa ho tayo, di ho ba? Alam niyo po, ang aking pong community na pupuntahan ay community po ng mga single mothers na meron hong mga disabilities. And nung nakita ko pa lamang ho yung community, yung mga nanay, naramdaman ko na yung kabigatan nila kaagad. Just imagine if you are a mother and you have 3 children with autism. Isa lang nga may autism, mabigat na eh. 3 anak pa na may autism. Anong bigat nun? At alam niyo ho kahapon, sabi ko nga ganon, naubos po yung social battery ko kahapon kasi isipin yung Roses of Sharon na 3 ulit. Ang kasama ninyo sa isang lugar. Balitaktakan talaga sila. Talagang sabi kong ganon, Diyos ko, naubos ang social battery ko. Pero nung matapos yung usapan nila, alam mo, sabi, ngayon lang ho kami nakalabas ulit. Nagkakalabasan lang ho kami ng sama ng loob sa isa't isa. O makikita mo, yung kabigatan, hindi talaga madali yung kanilang pinagdadaanan. Tapos ang problema nito, ang kabilin-bilin ng professor sa akin, pupunta ka doon, hindi ka pastor, ha? Estudyante ka ng UP. Gusto mong sharean ngayon? Hindi mo pwedeng sharean. Kasi nga, secular yung approach. Pero yung pagkakataon na yun, panahon na yun para makapag-minister ka, amen po ba? At ang sabi ko sa mga teammates ko, huy, mag-visitation kaya tayo dun sa mga kananayan. Ay, pak na pak. Gusto daw ng mga nanay na dinadalaw sila para kumustahin lang sila. Oikos na yun. Di ho ba? Problema lang, may pagka-atheist kasi yung college namin. Kaya hindi ako pwedeng mag-share. Pero hindi niyo ako mapipigilang magdala ng halimbawa ng tarheta o kaya babasahin, no? Nay, basahin niyo to. That in a way is already your evangelism. Can I hear an amen? Kaya ho mga magulang at mga kapatid, alam ko ho, hindi ho aksidente itong FIP na to. Ang totoo nga ho niyan nag-enroll po ako January 15, ang enrollment. Alam niyo ho kung kailan lumabas yung approval? Nung last Friday lang ho. Ang tagal-tagal kong hinintay. Akala ko, wala na. Pero natuloy pa rin. At naniniwala ko, hindi aksidente nangyari ito. Naniniwala ko, ito na ang panahon para lahat ng mga taga-CJLS ay matuto ng oikos evangelism. With or without me, we are going to do the work of the Lord. Can I hear an amen? Parang wala talaga, hindi yata kayo Si Pastor Alan lang malakas ang amen doon sa taas eh. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Let's give the Lord the best clap of praise. Ito ho lang yan, no? Mag-mapping na ho kayo. Pag-uwi ho ninyo, lagay niyo pangalan niyo, you. Sino ngayon ang una niyong prospect? Meron ba kayong sister na hindi pa nakakilala? Aba, meron na ho kaagad kayong niece at saka nephew dahil definitely, yun hong anak ninyo. May mga anak ho yan. Tama ho ba? Pagkatapos, yung kapitbahay ninyo, nasunog baga. Pwede ho kayong umupo sa umpukan nila. Wag lang ho kayong iinom. Sabi nga ho yun ng Kalye Theology, no? Nagiinuman sila, pero ikaw ang dala mo, Royal True Orange. O kaya may dala kang milk. Pero okay yun. Alam mo, talagang, di ikaw din, nakikiganong ka na, pero iniinom mo Royal. Oikos na yun. May kaibigan kayo.
Yung kaibigan nyo, may partner. May work colleague ka, may friend ka. Pagkatapos yan, makamukat-mukat mo, pag nag-plotting ka, ganito palang oikos ko. Ang dami ko nang na-reach out para sa Panginoon. Alam niyo kung sinong pinakamagaling gumamit ng oikos? Nakakalungkot. Yung mga pyramiding scam. Tingnan niyo, sila pa ang gumamit ng biblical principle. Nag-downline sila. At ginamit sa churches, pati tithes dinownline. Di ba? Kaya yung ibang church growth ministry, gustong-gusto yung downline na yan kasi mas marami kang downline, mas malaki ang kita. Pero dito hindi natin gagawin yon. Gagawin natin yon dahil we want to share the gospel. Here are some examples. In the ministry of Jesus, the man whom the demon had gone out begged to go with him. Meron po ito yung Gennesaret demoniac. Nung pinagaling siya ng Panginoong Hesus, anong sabi niya? Maaari po ba isama niyo na po ako? Anong bilin sa kanya ng Panginoon? Hindi, wag kang sumama. Return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. And when we read the book of Luke, the place where that happened was called Decapolis. And Decapolis shows us where the place is. Deca, 10. Polis, city. 10 city kaagad ang na-evangelize nung lalaking yon na pinalaya mula sa demonyo. Are you with me? Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang sumunod sa akin. Bumalik ka. Pagbalik mo doon, ibahagi mo doon sa lahat kung paano ka napalaya ng Panginoon. At alam nyo, palagi ko, napakagandang patotoo ng lalaking Gennesaret demoniac na yon. Bakit ano po ang kanyang kalagayan? Ang sabi po doon, pag binasa ho nyo, nakatira na siya sa libingan. Hubot-hubad na siya. Sa gabi, umaalulong siya na parang hayop doon. At pagkatapos ay sinusugatan niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng matatalim na bato. At kapag siya ay ginagapos o they chain him, he breaks all of the chain out. But here it is. Nakita siya pagkatapos siya palayain ng Panginoong Jesucristo. Nakadamit, maayos ang kalagayan. Sino ang hindi maniniwala sa Diyos kung ganon ang iyong patotoo? Are you with me? So we begin to see that this is a reality in Jesus' ministry. This man experienced a mighty deliverance, and his desire was to immediately go with Jesus. Jesus would not allow him, but instructed him to return to his community and share all that he had done for him. Let's look at examples. Ito po yung ilang mga examples sa Biblia. So, this morning, ang pagtitingnan lang po natin yung mga examples ng oikos evangelism. And I pray that the Lord will touch your heart. Amen po ba? Sa Elder Nadis, madalas ba nating pagkain dyan sa karinderya? Mga nasa karinderya, kunukuha lang yung pera natin, no? Naboborn again ba yung mga yan? Yan ang tanong, no? Itong motor shop dito. Itong katabi natin dito na, baka ang born again dito lang, pero yung mga katabi, hindi. Pwede din nating tingnan yan. Tingnan po natin dito, si Zacchaeus. Alam naman ho natin to kay Zacchaeus, di ho ba? Zacchaeus accepted Christ and demonstrated the change in his life, and Jesus declared the impact of this in his business relationship. Sabi po dyan sa Luke chapter 19 verses 5 up to 10, di ho ba? Ibabalikuan niya maging kalahati ng aking mga kayamanan sa mga may hirap, at kung may dinaya ako, kahit sino, ibabalik ko ng makaapat na ulit. Nagkaroon ng pagbabago si Zacchaeus? Amen. Actually, meron ho kami isang professor, and sabi niya, totoong bida daw, hindi naman si Zacchaeus dyan. Alam niyo kung sinong totoong bida dyan sa narrative na yan? Yung puno ng sikamoro. Bakit, Anya? Kung wala yung sikamoro, di hindi nakaakyat si Zacchaeus. Di hindi niya nakita si Jesus. Kaya totoong bida daw dyan, yung sycamore tree. Pero ang totoo niyan, ang ginamit ng Lord na binagong buhay ay walang iba kundi si Zacchaeus. Can I hear an amen? So nakita po natin dito. Tingnan po nito yung official son, yung anak po ng opisyal. Mababasa po natin dito, the official son was miraculously healed. This official's entire household was impacted, and they believed. The royal official said, "Sir, come down before my child dies." "Go," Jesus replied, "your son will live." The man took Jesus at his word and departed.
Then, the father realized that this was, nung bumalik na po siya sa bahay niya, tinanong niya sa mga alipin, anong oras niya gumaling yung bata. Sabi po dito, then the father realized that that was the exact time at which Jesus said to him, your son will live. So ano nangyari? So he and his whole household believed. Can I hear an amen? O hindi ba nakakatuwa kapag dala-dala nyo na yung buong pamilya ninyo sa Panginoon? Asan ang Ninong Willie nga pala? Hindi na siya pwede dun sa labas eh. Pero nakakatuwa, nakasama na natin yan ng Ninong Willie. Amen? Ang Kuya Boy, kasama na natin. Dati hahatid-hatid lang ng tricycle yan. Sisilip-silip lang. Tapos meron pang sabi niya, pag hindi pa uma-attend si brother ganito, hindi ako a-attend. Hindi na umattend. Pero siya uma-attend na. Kaya sa Diyos ang papuri. Amen po ba? Can we give the Lord the best clap of praise? Kaya ho yung oikos evangelism, hindi ho mahirap yan. Ang problema ho niyan, hindi ho yung mensaheng dala. Ang problema yung mensahero. Kung kapanipaniwala, yung mensahero. Dahil kung hindi ho, walang maniniwala. Tuloy po natin dito. O yung mga house churches po, pagkatapos po ng Pentecostes, after the Pentecost, we read this in the book of Acts. This provides the most descriptive insight into the life and activity of the early church. After the day of Pentecost, it is obvious that life in believers' homes played a most significant part. Malaking bagay po ang pamilya sa ikaliligtas ng maraming mga tao pagkatapos po ng Pentecostes. Anong sabi po dito? Acts chapter 2 verses 46 up to 47. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Alam niyo, maganda rin yung napa-aircon tayo. Alam niyo kung bakit? Dahil sa wala ng tao sa labas, na full pack yung loob ng simbahan. Ito ngayon ang malaking at masayang problema. Pag dumami tayo, hindi tayo pwedeng isang service na lang. Kailangan na tayong mag-ilang services. Can I hear an amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Oh, huwag kayong mag-alala, may space pa sa taas. Di ho ba? Oh, yung hindi kasya dito sa baba, pwede pa. Pag hindi na kasya, nalalaglag na yung mga tao dito sa baba, huwag namang ganon, pwede na ho tayong mag-second service. Paano yung gagawin yon? Mag-oikos kayo. Amen po ba? Umoikos kayo. Minsan nga, gusto kong dumalaw kala Kuya Larry, doon sa lugar nila, magbukas ng Bible study doon. Ito nga sasabihin ko sa inyo Alam nyo, Nana Percy's death is not in vain. At nasabi ko to nung unang gabi ng kanyang luksang parangal. November of last year. Anong sabi ng Nana Percy? Gusto niya daw magturo sa Bible study doon. Nagturo siya. At anong billing niya? Kayo, Anya, lumabas na. Umalis kayo dito sa home church natin. Magbahay-bahay kayo. At pwede ba yung ginagawa niyong pagtuturo, wag yung exhortation na isa lang ang nagsasalita, magtatanong kayo sa kongregasyon kung anong alam nila. At yun ho ang ginawa ho natin ngayon ng January 2025. Alam niyo ho, ang dami na ho nating Bible study sa Malibo. Kahit na ang Nana Percy ay patay na, kinasangkapan pa rin ng Diyos ang kanyang buhay sa pagdadala ng maraming kaluluwa sa kanyang paanan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At ako naniniwala, magsabi lang kayo, magpapa-Bible study kayo, maraming Bible teacher ang magtuturo doon. Ang problema ho kasi, hindi natin binubuksan ng ating mga tahan-tahanan at hindi ho natin inaalaw yung mga tao to get, if you just bring them to church, it's very difficult. But if we go to them, then we will have the chances of more people getting to know the Lord. At ang sabi po dito, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Let's look at the house of Cornelius. Si Cornelio po ay isa pong hintil. At si Cornelio po ay isang mataasang opisyal sa imperyo ng Roma. At sa pamamagitan po ni Apostol Pedro, kinasangkapan ng Panginoon ang buhay ni Apostol Pedro upang madala ang mabuting kaligtasan sa tahanan ng isang hintil na katulad ni Cornelio. Cornelius the Gentile and his household received the gospel
and were baptized in the Holy Spirit and with water. We read this in Acts chapter 10 verses 1 up to 2. And basahin na lang po natin. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. Now, imagine yung centurion ho na posisyon, it already gives you an idea gaano karami ang tao sa ilalim ng pamamahala niya. Meron siyang 100 tao sa ilalim ng kanyang regiment. Centurion, 100. At sabi po dito, he and all his family were devout and God-fearing and gave generously to those in need and prayed to God regularly. Kaya ang totoo po niyan, yung pagliligtas ng Panginoon ay hindi lamang po limitado sa mga Israelita. Ito po ang isang hintil na may takot sa Diyos. Pero hindi pa nila talaga tunay na kilala ang Diyos ng Israel. Kaya ano po nangyari? The following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. Bakit po? Diyan po sa tala na yan, si Pedro po noon ay nananalangin. At doon sa kanyang panalangin ay pinakitaan po siya ng isang pangitain ng Diyos. Doon sa pangitain na yon may ibinababang kumot. At yung kumot na doon, merong mga nakalagay po na mga hayop na marumi ayon sa kautusan. At ang sabi ho ni Pedro, Lord, I do not eat the abominables. Hindi ako kumakain ng mga karumal-dumal. Ano sabi ng tinig? Ang pinalinis ng Panginoon, pinapaging malinis na. At ang ibig sabihin po nung pangitain na yon, humayo kaan niya sa mga hintil. Nang sa gayon, sila man ay maligtas. At ang tahanang tinutukoy sa pamamagitan ng pangitain na yon, yung tahanan ni Cornelius. At alam niyo ho, nung nakita ni Pedro yung pangitain na yon, nakatanggap din po ng mensahe si Cornelio. Kaya ang nangyari po niyan, the following day, he arrived in Caesarea, pertaining to St. Peter or Peter, Cornelius was expecting them. Kita nyo, nangusap ng Panginoon sa bahay ni Cornelio. Kaya inihanda niya na yung kanyang sambahayan, expecting them and had called together his relatives and close friends. Surely, no one can stand in the way of their being baptized with water. They received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. When they asked Peter to stay with them for 4 days, for a few days, we see here, God opened the door of salvations to the Gentiles because of oikos. The whole family was saved. Kaya tingnan niyo ang pagkalat ng Kristyanismo nung panahon na yon, pamilya. Pag binasa niyo yung Acts chapter 16, yung jailer, nung sila Pablo at saka si Silas ay pinakawalan, magpapakamatay na yung jailer eh. Ano sabi niya ganon? Kasi akala niya nagsipagtakasan na sila Pablo, pero wala ni isa sa kanilang tumakas. At nakita nung jailer na iyon ay gawa ng Diyos. Ano sabi niya ganon? What must I do to be saved? Ano sabi sa Acts chapter 16 verse 31 ang sagot ni Apostol Pablo? Believe in the Lord Jesus, you and your family will be saved. Can I hear an amen? Alam niyo, kultong reliyon silang natawag, yung mga Mormon, pero mas biblical sila. Alam niyo kung bakit? Dahil sa mga Mormon, hindi yung mga youth ang inaatake. Hindi nila kinukuha yung mga kabataan, hindi nila kinakausap ang mga nanay ng bahay. Alam niyo kung sino kinakausap nila? Pag yung, I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Pag pumunta yung mga Mormon na yan, meron ba kayo nakikitang Mormon kamakailan dito? Meron yung maputi, no? Yung parang Alaska boy, saka isang negro. Nakikita ko naglalakad-lakad dyan eh. Gusto ko nga kausapin, yeah boy, come here! Gusto ko sana ganun eh. Pero alam niyo yung tanong ng mga yan, saan ang tatay? Saan ang ama ng pamilya? Hindi sila nakikipag-usap sa bunso ng pamilya o dun sa nanay. Hindi rin na kinakausap yung katulong. Alam niyo kung sino hinahanap? Saan yung ama ng pamilya? Sino ang head ng family niyo? Kasi naniniwala sila sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus. You and your family will be saved. Sino mga tatay dito? Taas ang kamay. Hindi, bakit ang datasan ko ng mic pala? Taas ang kamay ng mga tatay! Ayun. Okay, si Kuya Boy na naman. Nagwawala na naman si Pastor. Lumamig lang, bumagal ng kilos nyo. Para kayo mga butiki. Kailangan ng araw. Lumamig. Nilalabanan ng antok, no?
Dapat talaga tinag-aircon eh. Pag naman naka-aircon, ay hindi naman naka-aircon. Ang mga tatay, dalhin ninyo ang inyong pamilya sa Panginoon. Huwag kayong papayag na hindi nyo madala ang inyong pamilya sa Panginoon. Ngayon, ito tanong, Pastor, hindi naman po ako ang head ng family namin. Bilang mga mananampalataya, i-claim nyo, Lord, but as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15. At idalangin ninyo, kayo ang kasangkapanin ng Panginoon. Kaya si Tita Luz, pwede pang dalhin si Cap dito. May panahon pa. Amen? O isipin nyo, talagang pag each one bring one, wala na akong paglulugaran dito. Iinit na naman dito. Kasi ang dami na namang tao. Pero yan ho ay problemang hindi ho dapat i-problema. Ikasaya pa ho natin dahil pwede namang ho magdami ng service at nandiyan naman si Pastor DM, nandiyan naman si Pastor Alan. Gusto niyo ba marinig din si Ate Zar magturo? Tinitingnan ko kanina eh. Hindi para, alam ko yung school niya, atinista nagtatag nun, pero hindi naman siya parang atinista magsalita. Pero pwedeng mag-preach. Amen? Dahil kung lahat ay gagamitin ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, kulang ang lugar na ito for the number of people who will be saved in the name of Jesus. O, Sister Mildred, pwede mo pandalhin ang asawa mo dito. Pwede niyo pandalhin ang mga magulang ninyo dito. There is still space under the cross of the Lord Jesus Christ. Can I hear an amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Dalawa na lang, tapos na po tayo. Si Lydia. Si Lydia. Hindi ho yan si Lydia Stichon, ha? Si Lydia of Philippi. Ito ho isang bagay na dapat ma-realize, lalo na ho dun sa mga anti-women theology in the church. The Lydia of Philippi. Alam niyo ba si Lydia, isa hong mahusay na businesswoman? At ang kanyang pagiging businesswoman, ang ginagawa, ang kanya hong tinitinaan na tela ay katulad nung suot ng Ninang Wilma. Purple. Kaya pag katulad nung panlamig ni nanay ko, purple. At yun po ay nanggagaling sa isang lungsod na kung tawagin ay Thyatira. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia. And what is her job? She was a dealer of purple clothing. Now, alam niyo po ba na ang purple na kulay, kaya ho tinawag na royal color yan dahil hindi ho madaling palabasin yung kulay na yan. Nung panahon na yon, nang wala hong artificial colors, para ho kayo makakuha ho ng kulay, ano ba yung, hindi lang, lila. Actually, mas matindi, yun, yung kulay lila, kinakailangan ho kayong sumisid sa malalalim na bahagi ng dagat at kumuha kayo ng tinatawag na deep sea mollusk. Yung deep sea mollusk na yon, dinidikdik. Pag dinikdik yon, dun lang kumakatas yung matingkad na kulay lila. At yun ho yung pinangkukulay sa kanilang mga tela. At hindi ho ordinaryong mga tao ang nakabibili ng lilang kulay na yan. Tangi mga emperador at mga royalty lamang po. Kaya Lydia was no ordinary woman. She was an entrepreneur. And she could be like Ma'am Liberty Alfonso. Ganun siya. Mayaman siya. Pero tingnan po ninyo, kahit na po siya ay isang businesswoman, she was a worshiper of God. And what did the Lord do to her? The Lord opened her heart to respond to Paul's message. And we read, Lydia's experienced her conversion during Paul's ministry in Philippi. She and the members of her household believed and were baptized. Take note, she was also a seller of cloth and had a sphere of influence in the business world. Amen? Nandyan si Kapusong Totoo. Si Marcado, nandyan sa taas. Masamba. Hindi ho, alam niyo sa totoo lang, hindi naman ho ordinaryo lang ang mga dumadalo dito sa atin sa CJLS eh. May mga guro, may mga business people, merong mga consultant, merong pogi lang. Ay, natawa yung misis ko. Hindi na matanggap. Ang ibig ko bang sabihin, meron ho tayong sphere of influence eh. Amen po ba? Alam nyo kaya marami yung mga youth natin, yan sila Almira, yan sila Zar,
sila Alfie. Alam niyo ba kung bakit na born again yan? Gawa ni kay Ma'am Wilma. Sila Jean, sila Kevin, Elder Kevin, mga estudyante yan doon sa bunsuran. Pina-attend lahat sa youth camp na born again. Di ho ba? Ano ngayon? Leaders na natin. Kaya gamitin nyo yung sphere of influences ninyo. Amen? Wag ho kayong papayag na yung mga tao sa paligid po ninyo ay hindi makakilala sa Diyos sa pamamagitan nyo. Can I hear an amen? Now here's the question. Is oikos difficult? No. It's the most natural evangelism. And it's not even, hindi nyo kailangan pumasok sa seminaryo para maka-oikos. Dahil yung mga kasama nyo sa bahay, pwedeng-pwede nyo nandalin sa Panginoon. Can I hear an amen? Ay, natuwa nga ako ng Bible study doon kala Ninang Ani O, di na-revive ulit yung Bible study doon sa lugar nila. Kasi halos lahat naman doon nakakilala na at nakarinig na ng mabuting balita ng kaligtasan. On the Sabbath, we went outside the city gate. Ang nagkukwento po dito si Pablo. Sabi ko dito, outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman from the city of Thyatira. Kaya pag nag-google kayo, Thyatira purple, makikita nyo, may kulay na ganon. Thyatira, named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God, and the Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, anong ginawa ni Lydia? She invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Tingnan niyo yung sinabi dito ni Ma'am Zar kanina, blessed to be. At alam niyo ba na isang naging financer sa ministry ni Paul sa Philippi? Si Lydia. Kasi mayaman ito, nakakilala sa Panginoon, kinasangkapan ng Panginoon. Kaya huwag kayong nag-hoard ng mga blessings ninyo. Ang inyong mga pagpapala, ibigay nyo, ipagamit ninyo sa Panginoon. Tingnan nyo kung nag-hoarding kayo, di wala tayong aircon ngayon. Di ba ba? O ngayon, nangangaligig pa kayo. Nakaganon pa kayo lahat ngayon. At siguro talaga, buti na lang, wala pa ako nakikitang antok. At huling-huli, the family of Crispus. Who is this Crispus? Crispus was actually a synagogue leader. Bibihira nating marinig ito sa passages But Crispus was the synagogue leader. Not only did he influence his family, ay ang galing! Yung buong sinagoga na hawak niya ay nadala niya sa Panginoon. But the synagogue as well as part of his sphere of influence. Let's read this about Crispus. In Acts chapter 18 verses 7 up to 8, then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titius Justus, a worshiper of God. Crispus, the synagogue leader, and his entire household believe in the Lord. And many of the Corinthians who heard Paul believed and were baptized. Anong saya siguro, no? Halimbawa, yung lokal na ministro dun sa reliyong dun, makakilala sa Panginoon, di ang daming madadala. Pero napaka-imposible. Huwag na nating asamin yun. Himala na ng Diyos yun. Pero hindi palagi ko mahirap dalhin yung mga anak-anak ninyo, pamilya ninyo, asawa ninyo sa paanan ng Panginoon. Amen po ba? And that is what we call oikos ministry. Oikos evangelism. Can we give the Lord the best clap of praise? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tapos na po ako. At bilang pagtatapos, all of this gives us a clear and undeniable evidence that our multi-relational levels of influence are a primary and obvious target for sharing and expanding the gospel. Yung mga teachers, huwag niyong palampasin. Pero nga tayong administrador ng isang eskwelahan Unless otherwise talaga, it's a very secular. But the point is, you can still influence the people around you. Sabi po dito, it is a strategy and responsibility that we must not ignore, but we must take full advantage of. We must instruct new believers and communicate to them the great privilege and responsibility to understand their sphere of influence. We must help them share the testimony
of their salvation. Kaya ngayon po nga, pinagfo-focusan natin yung mga kabataan natin eh. Kasi yung mga tropa-tropa nila, pwede nilang dalin sa Panginoon. Di ba Kuya Ray? Nung bata-bata pa tayo dun sa kabilang church, di ba? Tropa-tropa kayo eh. Tropa-tropa kayong lumulusob nun eh. Meron kayong leader of the gang, di ba? O pagkatapos, pupunta kayo sa isang barangay, share kayo ng gospel, nagulat kayo, may Bible study na. Di ba? Eh yung isang pastor nga sa lugaw lang na born again eh. Di ba? Umaten lang ng nagpalugaw lang sa bahay ng isang nanakasyon eh. Lugaw-lugaw lang. Pagkatapos naging pastor pa kalaunan. Are you with me? Buksan yung mga tahanan nyo, magpakain kayo ng kaunti, mag-share kayo ng gospel, tingnan nyo, babalik-balikan kayo, akala karinderya kayo. Hindi ho yun. Ang lagi nyo, kasi nangyayari naman pag nagpapakain na tayo sa church doon lagi, merienda. Pero kung yun muna ang kaya, tiyagain nyo. Walang hindi makakaya para sa Panginoon. Amen po ba? We must help them share the testimony of their salvation. Could we not become more intentional in targeting these already developed and active relationship opportunities? Meron pa bang pipigil sa atin? Palagay ko wala na. Kaya ang hirap mag-evangelism kapag wala namang kayong relasyon dun sa tao. Kami nyo, pupunta ka impyerno. Patayin kita dyan eh. Bakit ka magsasalita nung pupunta ako sa impyerno? Kilala mo ba ako? Alam mo ba pinagdadaanan ko? Iba dyan kasi napaka-toxic. Impyerno agad. Di ba pwedeng sharean nyo muna ng pagmamahal ng Panginoon? Kaibiganin muna, kilalanin muna. Bakit? Tatandaan nyo sa Filipino, may konsepto tayo ng loob at labas. Lagi may taga-loob, lagi may taga-labas. At merong katalo at hindi talo. Di ho ba? Kaya pagkakilala nyo, ay hindi talo. Kasi kakilala. Ganun tayo eh. Kaya kinakailangan kaibiganin nyo muna. Dahil pag hindi kayo makakapag-share. Let's remind ourselves according to the instructions of Jesus, the issue is not with the harvest. It's ripe. Hinog na eh. Ang issue, yung mga gagawa. Tayo yung may issue. Hindi yung mga gagawa. Kaya, let's rise to a new place of revelation. And Pastor Alan and Pastor DM, please take note. This is a new challenge for the church. Not because I'm leaving, but because this is a new season that the Lord is going to bring us to. The season of oikos. Seeing our own oikos as a ripe field ready for harvesting. Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. Kaya for 2025, we will uphold Oikos 2025. Each one, bring one. At kahit ako ho ay palayas na, hindi nyo pa rin ho ako mapipigilang magturo. Kaya sa darating ho na Thursday, that this will be a series of 3 sessions. Magkakaroon tayo ng module training Thursday, February 6 to 8 p.m. on the Oikos module. Ang gusto ko pong mangyari, hindi kayo lalabas ng, ay, ang ganda ng preaching ng Sunday, oikos daw. Paano gagawin? Basta oikos lang. Maganda naman na meron kayong hawak kahit papano na manual. Hindi yung parang, hindi nyo alam anong susunod na gagawin nyo. So sa loob ng susunod na 3 Webes, simula ng February 6, after ng 6 would be 13, and then February 20, we're going to hold our module training on oikos. By the way, ito ho yung paper ko sa evangelism and discipleship. Susubukan ko kung gagana sa inyo. Dahil, minsan ang problema sa mga seminary, Kuya Larry, ang galing gumawa ng mga module, no? Ang galing gumawa ng lesson. Pero hindi naman nasusubukan kung totoong gumagana. Subukan natin, sa biyaya ng Panginoon, tingnan natin kung gagana ang oikos sa ating church. All for the glory of God. Amen po ba? Let's bow down our heads and let's have a few moments of silence in the Lord. Habang pong inihahanda natin ang ating mga sarili sa pakikibahagi sa hapag ng Panginoon. Manalangin po tayo saglit sa Diyos. Ama, nakita po namin ang kahalagahan ng pag-oikos. Hindi naman po pala ito isang mabigat na theological na term. Ang simpleng kahulugan lamang po ng oikos ay house.
bahay. At may mga tao, Panginoon, na nasa loob ng aming pong mga influence. Sa ilang saglit po ng katahimikan, Panginoon, ay idinadalangin po namin. Pwede niyo po ba kaming gamitin at ihanda para po sa movement na ito na ilo-launch namin sa aming church for 2025. Maganda pong problema ang aming pong haharapin. Kapag napuno na po itong sanktuaryo na to ng napakaraming tao, ang daming kaluluwa ang makakakilala sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. And we pray, Lord, na sa amin pong pakikibahagi din sa umaga pong ito, kung sa paanong paraan, kaming lahat ay inaanyayahan sa hapag ng Panginoon. Dalangin po namin na hindi lamang po kami, kundi mas marami pang mga tao ang makakilala sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. We pray, Lord, that your table will be open to everyone. Natuwa nga po ako doon, Panginoon, sa naibahagi, Panginoon, ni Elder Kevin sa noong nakaraang Biyernes, doon po sa parabola, doon po sa aklat ng Lucas na ang mayaman ay nagpatawag ng piging, walang tumugon. Kung kaya't yung mga nasa lansangan, yung mga may hina, yung mga pulubi, yung mga ipinagtabuyan ng lipunan, sila ang pinatawag sa hapag ng Panginoon. And we thank you, Lord. Blessed are those who are called into the table of the Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat gagamitin niyo po kami, Panginoon, upang magdala ng mga kaluluwa sa iyong paanan sa pagkakataong ito. Let us all stand up before the Lord.